Pakiramdam mo ba ay kulang ka? Pakiramdam mo rin ba ay kapos ka? Pakiramdam mo rin ba ngayon ay hindi ka umuusad kahit nagdagdag ka o nag-expand ang iyong negosyo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa video na to. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring baguang content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang mga pakiramdam na bakit habang papalaki o papalawak, papadami ang iyong negosyo, tila ba para bang kulang pa rin, parang hindi pa rin sapat para sa iyong mga pangangailangan. Pero bago natin yan umpisahan yung usapang parang kakulangan o kakapusan sa ating buhay, gusto ko lang ikwento sa inyo ang aking mga personal experience sa aming buhay at sa aming buhay pag ninegosyo. Nagtatrabaho pa ako, matagal na rin yung panahong yon, 2008 hanggang 2016, mga 8 years din akong nagtatrabaho sa kahit na anumang negosyo. Pero lagi kong napapansin na tuwing sasahod ako ay tila ba kapos pa rin yung kita ko. Sakto lang pambayad sa renta, pambayad sa mga bills, o sa mga groceries expenses buwan-buwan. Palagay ko noon, kung madadagdagan ang aking kita o ang aking income sa mga buwan na yon, ay parang maluwag na sa aking kalooban na ang buwan na yon ay meron akong extra income o mas malaking kita, ay tila ba parang mas magaan ang aking pakiramdam. At meron akong nakitang mga negosyante na palagay ko napakasarap ng buhay nila. Parang ang dami lang pera, wala silang problema ang iba, kundi paano gagastusin yung pera nila. At nung nagkaroon ako ng negosyo, 2017 ay nag-start yung business namin at hanggang ngayon. Pero noong 2021 lang, may bago kaming negosyo. Ito yung salon, Zel Salon dito sa May Digos, at meron din kaming bagong bukas sa Kidapawan. Nung pagbukas ng aming salon business 2021 ay parang kulang talaga kasi isang negosyo lang ang aming pinagkakakitaan. Isang income lang ang pumapasok sa amin. Pakiramdam ko parang napakasarap siguro, napakasaya siguro kung meron kang 3 o 10 o mahigit pa na branch sa iyong negosyo. Parang napakagaan, parang napakasarap pakinggan na marami kang negosyo, na marami kang income, maraming kita na pumapasok sa bulsa mo. At noong 2023 ay nakapagbukas kami ng pangalawang branch dito sa Digos. Pero sa pagkakataong yan, hindi pa rin napunuan yung aking pakiramdam. Pakiramdam ko pa rin ay talagang kulang. Parang nagdagdag lang ako ng pwesto ng branch pero yung kita ko ay halos parehas lang naman. Parang wala ring naidagdag. Ewan ko ba, bakit ganun? Nagdagdag na nga ako, pero pakiramdam ko kulang at kapos pa rin ito. At ngayon ngang 2024, ay nagbukas na naman ako ng pangatlong pwesto dito naman sa bandang Kidapawan, ang bagong branch namin ng Zel Salon. Sa mga pagkakataong ito, dahil sa kakulangan, kakapusan, palagay ko 3 na yung branch namin ngayon. Hindi na ako magkakaroon ng pakiramdam na kulang, pakiramdam na kapos, o parang hindi umuusad ang iyong kita o ang iyong negosyo. Pero bakit ganon? Bakit kaya ganon? Noong isa pa yung branch namin, parang kulang. Nung nagtatrabaho pa ako, parang kulang. Noong 2 na yung pwesto namin, palagay ko medyo maluwag na. Pero parang kulang pa din. Hindi sapat, parang merong kulang. Yung kita namin, halos ganun pa rin. Yung pwesto namin, 2 na. Pero yung pakiramdam ko, parang kulang. Parang walang nagbago. 'Di ba? Tapos nagdagdag na naman ako ng pangatlong pwesto, pangatlong branch ng aming salon. Parang kulang pa din. Parang kapos pa din. So bakit nga ba ganun ang aking pakiramdam? Well, sa videong ito ay isishare ko sa inyo kung bakit ganun yung pakiramdam ko. At meron niyang mga dahilan kung bakit yan yung aking mga nararamdaman
At palagay ko meron akong 3 bagay na nakita o natutunan sa mga pakiramdam sa panahong iyan. At ang unang-una dyan kung bakit pakiramdam ko ngayon o noon, mula pa noon hanggang ngayon, na bakit kulang pa din kahit padagdag ng padagdag yung branch namin. Padagdag na padagdag yung pwesto namin, nagdagdag ng mga tauhan, dumagdag yung kita, pero hindi ko nakita na meron pa ring ekstrang pera o ekstrang money sa aming bulsa. Parang sakto lang din. At ang isa sa mga dahilan dyan ay ang tinatawag na reinvesting. Reinvesting. Sa amin kasing negosyo, mula pa noong 2021 ay wala pa kaming kinubra dito. Wala pa kaming kinuha. Lahat ng pera namin, lahat ng puhunan namin, lahat ng kita namin ay binalik, pabalik-balik lang ulit sa negosyo. Wala kaming kubra. Lahat ng ekstrang pera namin ay pinaikot namin sa aming negosyo. Kaya siguro, pakiramdam ko ay parang walang nagbago. Kasi noong panahong 2021, hindi pa ako nakabili ng mamahaling cellphone katulad ng ibang mga negosyanteng mga kumita na talaga ng malaki. Katulad na lang ng cellphone ko ay hindi pa umabot ng 10,000. Hindi katulad sa iba na medyo nakaluwag-luwag na, naka-iPhone na yung mga cellphone nila. Kaya napansin ko, kaya siguro iba yung pakiramdam ko. Kasi nga, hindi ko nakuha yung resulta. Hindi ko pa kinuha. Talagang nandoon lang siya. Pinaikot lang. Walang kubra. Talagang reinvest lahat. Talagang pusta lahat. At hanggang ngayon, 8 years na kaming nagninegosyo, hindi pa kami nakasubok o nakatry na sumakay ng bagong brand new. Diba? Bagong brand new. Kasi yung sasakyan namin mula noong pag-umpisa namin ng negosyo, second hand, third hand, at pinaglumaan na talaga ito ng mga ibang tao. Kaya pakiramdam ko mula noon hanggang ngayon, bakit parang walang nagbago? So, bakit nga ba? Kasi dahil ito sa reinvesting namin. Lahat ng kita namin, binalik namin sa aming negosyo. Pero, kukubra pa rin tayo. Hindi nga lang ngayon, pero pagdating siguro ng tamang panahon. At ito yung pangalawang dahilan kung bakit pakiramdam ko ay kulang pa rin, kapos pa rin, at parang walang nagbago sa buhay namin. Ito yung mga dahilan kung bakit wala akong kita, walang bumalik sa amin. Paikot lang ng paikot yung pera namin. At ang dahilan na yan ay utang, loan, monthly expenses. Utang, loan, monthly expenses na padagdag, napadami sa tuwing meron kang bagong pwesto. Naalala ko pa, noong isa lang yung pwesto namin, napakaluwag ng pera, ng cash flow pumapasok sa amin. Tapos nagtaka ako, nagdagdag kami ng pangalawang pwesto dito. Naka-loan kasi kami noon. Nag-loan kami para kunin yung pangalawang pwesto namin. At yun na nga napansin ko, parang wala kaming kita. Pero kung titingnan ko kung saan napunta yung pera, ay ginamit lang pala pabalik doon sa loan o sa utang namin. Nag-loan kami para dito sa pangalawang pwesto namin at yung kita namin, yan yung pinambayad namin. Kaya siguro pakiramdam ko wala kaming kita kasi napunta lang pala doon sa pangalawang utang namin. At ito pa, yung utang ulit, lalo na sa mga gamit sa business, lalo na sa salon namin, nagkautang ulit ako ng aircon. 2 aircon na naman yon kasi habang tumatagal, lumalaki yung expenses mo, tapos yung lumang gamit mo, sira na yan, papalitan mo na yan. At yung aircon namin dati, pinalitan na naman, at 2 aircon na yung monthly expenses namin. Kaya pakiramdam ko ay parang wala ring nagbago. Parang wala ring kita. Parang same pa rin ang dati kahit padagdag na padagdag yung branch o pwesto ng negosyo ko. Kasi nga pala, lahat ng kita namin
nandoon na balik, reinvest namin sa aming negosyo. At ang dami pala naming binabayaran buwan-buwan. Kaya pakiramdam ko ay wala ring nagbago sa buhay namin. Pero mali pala yon. Malayo pa tayo, pero malayo na tayo. Parang ikaw, malayo ka na at malayo ka pa. Pero gagalingan lang natin dito at sa panahon ng anihan, kukubra na tayo. Sa mga panahon kasing yon, sa mga buwang yon, mga taong yon na nag-uumpisa pa lang tayo, lalo na sa mga small business owners dyan na katulad mo, katulad ko, mga nag-uumpisang negosyo, kailangan natin ibalik yung kita natin sa ating negosyo. Hayaan natin na magtanim nang magtanim muna tayo. Huwag muna nating aanihin yung kapiranggot na kita natin. Paglalakihan, siguradong makakakubra ka rin. Pero sa pagninegosyo, hindi lahat yan kita ang usapan dyan. Marami dyang lugi na talagang hindi mo maiiwasan, lalo na kung katulad ka sa akin, sa amin, at mga baguhan. Pero habang tumatagal, mamamaster mo rin yan. At yung mga dati mong kapalpakan ay marami kang matutunan. At kung ang video na ito ay yung nagustuhan, mag-heart ka naman at i-share mo to sa iyong mga kakilala at kaibigan para meron din silang bagong natutunan. At huwag mong kalilimutan, meron pala kaming salon dito sa Digos at Kidapawan. Baka gusto mong magpariban. Ako si Jeff Cinco ang nagsasabing, kumbate, perme, laban lang sa buhay, laban lang sa pagninegosyo kahit malugi pa tayo. Let's go!